Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Fujishiro, isang senior student sa medical department sa isang sikat na unibersidad sa Japan. Kahit na nag-aaral siya ng medisina, hindi ibig sabihin na nanggaling si Fujishiro sa isang mayamang pamilya. Matagal nang hiwalay ang mga magulang niya at namuhay siya ng mag-isa. Salamat sa kanyang mga nagawa, nakakuha si Fujishiro ng full scholarship para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Para matugunan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan, nagtrabaho ng part-time si Fujishiro bilang street photographer. Sa simula ng bagong school year na si Fujishiro at ang kanyang kaibigan na si Pentax ay naghahanap ng mga bagong miyembro para sa student club. Nakilala nila ang isang magandang estudyante na nagngangalang Haro. Tulad ng sinumang senior, si Pentax ay nagbahagi ng maraming impormasyon tungkol sa mga aktibidad ng club. Noong una ay hindi sigurado si Haro kung gusto niyang sumali, ngunit pagkatapos makita si Fujishiro ay nagbago ang isip niya. Ang kagwapuhan ni Fujishiro ay madalas na nakakuha ng atensyon ng maraming babae. Noong araw ding iyon, tinuruan ni Pentax at Fujishiro si Haro ng basics photography. Ngunit biglang umulan ng malakas kaya naghanap ng masisilungan sina Fujishiro at Haro. Habang naghihintay ay tinanong ni Haro si Fujishiro kung bakit siya interesado sa photography. Paliwanag ni Fujishiro na hindi niya maipahayag ng diretso ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos nilang magpicture, nang print sila ng mga larawan. Nagulat si Fujishiro nang makita ang isa sa mga larawang kinuha ni Haro at ito ay isang larawan niya. Si Haro ay simpleng sinabi na gusto niya ang hitsura nito. Lumipas ang mga sandaling iyon at lalong lumakas ang samahan ni na Fujishiro at Haro na tila ba nagsimulang mamulaklak ang pag-ibig sa pagitan nila. Hindi na nila maitago ang kanilang nararamdaman na malinaw sa kung paano sila nagpalitan ng mga larawan at liham upang ipahayag ang kanilang saloobin sa isa't isa. Isang araw inimbitahan ni Pentax ang buong club na kunan ng litrato ang pagsikat ng araw. Ayon sa kanya, ang pagsikat ng araw ay maganda at puno ng kahulugan. Kinabukasan ay pinapunta ni Fujishiro si Haro ng maaga at inalok niya itong sunduin siya para hindi siya masyadong mapagod. Sa kanilang paglalakbay, nagbahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang mga personal na buhay. Sinabi ni Haro kay Fujishiro na ang kanyang ina ay matagal nang namatay at ngayon ay nakatira siya sa kanyang mahigpit na ama. Si Haro ang pumalit sa tungkulin ng kanyang ina at pinangangalagaan ang bahay. Ibinahagi ni Fujishiro na kahit na may maganda siyang lugar na mauuwian sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng kalungkutan. Naniniwala siya na sa kabila ng tensyon sa bahay ni Haro, hindi ito tahimik at walang laman tulad ng sa kanya. Kaya naman mas bagay kay Fujishiro makasama ang mga tao sa club kaysa sa sariling tahanan nito. Habang pinapanood nila ang pagsikat ng araw, namangha si Haro sa kagandahan nito, ang unang pagkakataon na nakakita siya ng pagsikat ng araw na napakaganda. Nakakabighani na hindi maalis ni Fujishiro ang kanyang mga mata sa mukha ni Haro. Nang sandaling iyon ay tinanong ni Fujishiro kung mararamdaman ba ni Haro ang kawalan ng laman sa kanyang puso. Buong tapang niyang hinawakan ang kamay nito na ikinatuwa naman ni Haro. Dagdag pa ni Fujishiro na first time niyang umibig at ayaw niyang pilitin si Haro na tanggapin ang nararamdaman nito. Para sa kanya, ang pagkawala ni Haro ay mas nakakatakot kaysa ma-reject. Pero bago pa matapos magsalita si Fujishiro, huminto si Haro at sinabing payag siya. Dahil si Fujishiro ay ang kanyang unang pag-ibig. Ngayon si Fujishiro at Haro ay opisyal na magkasintahan. Ginugol nila ang kanilang mga araw na magkasama sa silid-aklatan sa pagmamarka ng iba't ibang mga magazine sa photography. At nangako sa isa't isa na bibisitahin nila ang mga magagandang lugar sa hinaharap. Gayunpaman si Fujishiro nadama na ang paghihintay para sa hinaharap ay masyadong mahaba. Sinabi niya na siya ay may sapat na pera upang bisitahin ang isa sa mga lugar na iyon. Ngunit ang pangunahing problema na kanyang hinarap ay ang ama ni Haro. Kaagad pagkatapos imbitahan ni Haro si Fujishiro sa kanyang bahay. Noong una ay naging maayos ang kanilang pag-uusap. Ngunit nang hiningi ni Fujishiro ang pahintulot na sumama sa kanya, si Haro ay tumanggi ang kanyang ama. Pagkatapos ay hiniling niya kay Fujishiro na sundan siya sa isang silid kung saan itinatago niya ang daan-daang mga larawan ni Haro mula noong siya ay maliit hanggang ngayon. Mula nang mamatay ang kanyang asawa, si Haro na lamang ang natitira sa kanyang buhay. Noong panahong iyon ay binalaan ng ama ni Haro si Fujishiro na huwag siyang sasaktan at naisip na mas mabuti kung lalayo si Fujishiro sa kanya. Ininsulto pa niya si Fujishiro na tinawag siyang isang mahirap at walang trabaho na nasa kolehiyo ng mahigit 8 taon nang hindi nakapagtapos.
Kahit na tinanggihan siya, si Fujishiro ay hindi sumuko, determinado siyang ipaglaban ang una niyang pag-ibig. Nang matatag sinabi ni Fujishiro kay Haro na ito ang pagkakataong hindi nila palalampasan, nangako siyang aalagaan siya ng mabuti sa kanilang paglalakbay. Lumabas na ang mga salita ni Fujishiro ay nakaantig sa puso ni Haro. Sa airport naghintay si Haro kay Fujishiro para umalis, pero mukhang kailangan ni Fujishiro na mag-isa. Humingi ng tawad si Haro dahil hindi niya maipagpatuloy ang kanilang relasyon. Nangako siya na mahal niya si Fujishiro, ngunit hindi niya kayang iwan mag-isa ang kanyang ama at ayaw niyang mas lalo itong magalit sa kanya. Sa mabigat na puso ay humingi ulit ng tawad si Haro at natapos ang kanilang love story. Makalipas ang ilang taon ay nagbunga ang lahat ng pagsusumikap ni Fujishiro at naging mayaman siyang doktor. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob kay Haro, ang kanilang paghihiwalay ay nag-iwan ng malalim na peklat sa kanyang puso. Gayunpaman, isang pasyente na nagngangalang Yayo ang tumulong kay Fujishiro na maunawaan ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ang mga salita ni Yayo ay nagpaunawa kay Fujishiro na marahil ay matagal na niyang isinara ang kanyang puso sa unang pag-ibig na hinding-hindi niya makukuha. Ang pahayag ni Yayo ay napaisip si Fujishiro kung paano niya bibitawan ang nakaraan at mamuhay ng mas mabuting buhay. Pinaalalahanan siya ng kaibigan niyang si Iyoda na hindi mapipilit ang kaligayahan kung patuloy na naghahanap ng kaligayahan si Fujishiro sa nakaraan na hindi na niya ito mahahanap pang muli. Sinabi ni Iyoda na ang pagbukas ng bagong pag-ibig ay hindi masama. Kinabukasan ay nagkaroon muli ng counseling session si Fujishiro kay Yayo. Sa session na ito ibinahagi ni Yayo ang nakaraan, na siya ay tinanggihan at niloko. Iniisip niya kung bakit malupit sa kanya ang buhay. Sinabi ni Yayo na base sa kanyang karanasan, naniniwala siya na ang pag-ibig may tamang oras. Ngunit sumagot si Fujishiro na may kilala siyang taong matagal ang pagmamahalan. Si Yayo ay tumingin kay Fujishiro ng malumanay at sinabi sa kanya na malapit na niyang maramdaman ang pag-ibig. Nang hindi niya namamalayan, tumulo na ang luha pababa sa pisngi ni Yayo at marahil ay isang bagong pag-ibig para sa lalaking nasa kanyang harapan ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Si Fujishiro at Yayo ay nagsimulang mahulog sa isa't isa. Nagsimula silang magkita ng mas madalas at dahan-dahan ang pag-ibig na minsan ay namatay ay muling nabuhay. Kahit na nararamdaman pa rin ni Fujishiro na hindi niya ito matanggap ng buo dahil kay Haro pa rin ang puso niya. Na may labis na pagdududa, tinanong ni Fujishiro si Yayo kung para sa kanya ang bagong pag-ibig na nararamdaman niya. Nanatiling tahimik si Yayo na parang alam na niya kung ano ang sasabihin ni Fujishiro. Sa malambing na boses humingi ng tawad si Fujishiro sa hindi niya matanggap na pag-ibig. Nang marinig itong ngumiti lang si Yayo na sinabi niya sa kanya na ayos lang dahil sa huli ang kanilang relasyon ay sa pagitan lang ng doktor at pasyente. Tumalikod siya at nagpaalam kay Fujishiro at nagpasalamat sa mahabang kwentuhan. Si Fujishiro at Yayo ay opisyal na nagsimulang mag-date. Habang sila ay naging mas malapit, si Fujishiro ay mas nakaramdam ng kumpiyansa tungkol sa pagkuha ng kanilang relasyon sa susunod na antas. Sa kalaunan ay nagpakasal sila at gumugol ng mga masasayang araw na magkasama. Gayunpaman, tulad ni Yayo ay natakot na ang kanilang pagsasama ay nagsimulang masira. Wala nang mainit na pagbati o masayang tawanan tulad ng dati. Ang lahat ay parang formalidad, hindi na naramdaman ni Yayo ang pagmamahal ni Fujishiro. At si Fujishiro ay hindi na rin nakakaramdam ng anumang pagnanasa sa kanilang relasyon. Kahit na ang tensyon sa bahay ay tila mawala, si Yayo sabay sadyang ibinagsak ang baso ngunit hindi nagalit si Fujishiro. Nagsimulang maramdaman ni Yayo ang dati niyang takot ay bumalik. Umaasa siya na ang pagsasama nila ni Fujishiro ay magbabago ng kanyang buhay. Ngunit ang mga bagay ay hindi naging katulad ng inaasahan niya. May takdang oras ang pag-ibig na nakatakdang magwakas ng magdesisyon ang tadhana. Kinaumagahan na pagtanto ni Fujishiro na wala na si Yayo. Noong una akala ni Fujishiro ay maagang umalis si Yayo. Ngunit habang lumilipas ang araw ay wala pa rin siyang balita sa kanya. Sinubukan ni Fujishiro na tawagan si Yayo at sinabi sa kanya na gusto niyang sabay na maghapunan pagkatapos ng trabaho. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang oras na paghihintay ay hindi pa rin nagpapakita si Yayo. Si Fujishiro pagkatapos ay pumunta sa tindahan ni Iyoda at sinabi sa kanya na ang kanyang asawa ay nawala buong araw. Sa kabila nito ay hindi masyadong nag-aalala si Fujishiro sa sitwasyon. Inamin pa niya na mas komportable siyang mamuhay ng mag-isa ng libre tulad ni Iyoda. Ngunit tumugon si Iyoda sa pagsasabing ang pag-uwi sa isang bakanteng bahay ay hindi kalayaan.
Idinagdag din ni Iyoda na ang paggising na walang sumalubong sa iyo at may sakit na walang mag-aalaga ay hindi kalayaan at haantong sa kalungkutan. Sa sandaling iyon ang mga salita ni Iyoda ay nakaantig sa puso ni Fujishiro. Nagsimula niyang napagtanto na ang isang kasal ay dapat na binuo ng pag-ibig hindi lamang responsibilidad. Ngunit si Fujishiro ay nalilito kung paano siya muling umibig nang ang kanyang nararamdaman ay tila na kumupas. Kaya sinubukan niyang kumbansihin ang sarili na mahal pa rin niya si Yayo. Noong araw na iyon pumunta si Fujishiro sa isang karaoke place para makipagkita sa nakababatang kapatid ni Yayo. Doon tinanong ng kapatid niya kung tumakas si Yayo. Nagulat si Fujishiro at nagtaka kung paano niya nalaman. Ipinaliwanag ito ng kapatid ni Yayo na hindi na bago kay Yayo ang pag-alis ng hindi maganda ang takbo ng sitwasyon. Pinayuhan si Fujishiro na kung totoong mahal niya si Yayo ay dapat niyang hanapin ito ng buong pagmamahal hindi lang dahil sa responsibilidad. Pag-uwi ni Fujishiro may nakita siyang liham na isinulat ni Yayo. Sa sulat na tinanong ni Yayo kung paano mapipigilan ang pag-ibig na magwakas at kung paano ito gagawing walang hanggan. Isinulat niya kung paano naging masaya ang kanilang relasyon sa simula ngunit sa paglipas ng panahon ay nagsimulang maglaho ang pag-iibigan sa pagitan nila. Nagtataka si Yayo kung bakit nahulog ang loob ni Fujishiro sa kanya at kung bakit nawala ang mga damdaming iyon. Sa dulo ng sulat na inulit ni Yayo sa kanya ang tanong kung paano mapipigilan ang pag-ibig sa pagwawakas ng pagbabasa ng sulat na paluha si Fujishiro. Hindi siya umiiyak dahil sa lungkot ngunit dahil pakiramdam niya ay wala siyang silbi at naapektuhan pa ang trabaho niya. Napansin ng mga kapwa niya doktor na may nangyari kay Fujishiro nitong mga nakaraang araw. Nang tanungin siya sinabi ni Fujishiro na parang nabigo siya lalo na pagdating sa pag-unawa kay Yayo. Kahit na sa tingin niya ay dapat niyang kayanin sa lahat ng kaalaman na mayroon siya. Si Fujishiro ay nakaramdam ng katangahan dahil kinailangan ng kanyang asawa na iwan siya. Ang isa sa kanyang mga kasamahan ay pinaalalahanan siya na ang mga doktor ay mga regular na tao lamang, na maaari ding makaramdam ng sakit at kabiguan. Binigyang diin ng kanyang kasamahan na pagdating sa pag-ibig ay hindi sapat ang kaalaman lamang dahilan upang maramdaman ito ni Fujishiro sa kanyang puso. At alalahanin kung paano siya umibig sa unang pagkakataon. Kinabukasan ay binisita ni Fujishiro ang lugar kung saan una niyang minahal si Yayo. Ang zoo kung saan siya nagtrabaho bilang isang vet. Habang doon sinimulan ni Fujishiro na isulat ang lahat ng mga alaala nila ni Yayo na umaasang makakatulong ito sa kanya na makaramdam muli ng pagmamahal para sa kanya. Ngunit nang maglaon ay nakatanggap siya ng malungkot na balita na ang kanyang first love ay namatay na si Haro. Kaagad pagkatapos pumunta si Fujishiro sa lugar kung saan inihimlay si Haro. Doon ay pinapasok siya ng isang nurse at nagsimulang ibahagi ang kwento ng buhay ni Haro. Ipinaliwanag ng nurse na madalas na binabanggit ni Haro ang pangalan ni Fujishiro. Sinabi niya sa kanya na naging photographer si Haro na kumukuha ng marami magagandang sandali. Nagulat si Fujishiro nang malaman na ang mga lugar na binisita ni Haro ay ang mga lugar na matagal na nilang pinangarap na makitang magkasama. Tinanong ng nurse kung alam ni Fujishiro kung bakit nandoon si Haro. Ipinahayag niya na si Haro ay may stage brain cancer, at nagdurusa siya ng matagal na panahon. Ngunit marahil ay hindi pa niya sinabi kay Fujishiro ang tungkol dito. Mas pinili ni Haro na huwag gamutin ang kanyang karamdaman. Sa halip ay nagpa siya nagugulin ang natitirang oras niya sa pagbisita sa mga lugar na dati niyang pinangarap na makita kasama ang taong mahal niya. Pinagsisihan ni Haro na hindi sumama sa kanya na pinipigilan ng kanyang mga takot at pinagsisisihan ang hindi paghabol sa kanya. Kahit na nabuhay si Haro na may panghihinayang naisip niya kung may pakinabang pa ba ito ngayon. Nang ibigay ng nurse ang mga gamit ni Haro, binanggit niya na ang pagmamahal ni Haro kay Fujishiro ay mananatiling magpakailanman. Dahil dito, nagsalungat ang pakiramdam ni Fujishiro kahit na nagsimula na siyang makaramdam ng panibagong pag-ibig. Ang mga alaala ni Haro ay nagmadaling bumalik. Hiniling ni Fujishiro sa nurse na dalhin siya sa lugar kung saan siya unang nakilala ni Haro. Sa lugar na iyon, si Fujishiro ay nagprint ng mga larawan mula sa kamera ni Haro. Habang natuyo ang bawat larawan, ang kanyang mga mata ay huminto sa isang larawan. At ito ay isang larawan ni Yayo. Noong mga oras na iyon si Fujishiro ay nalilito at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang kanyang isip ay tumatakbo, ngunit wala siyang sapat na oras upang malaman ang lahat ng ito. Alam ni Fujishiro kung saan siya at umalis siya, sa wakas ay nakita niya si Yayo. Ang isip niya ay napuno ng maraming katanungan kung bakit nasa lugar na iyon si Yayo at bakit niya ito iniwan mag-isa.
Ngunit hindi sinagot ni Yayo ang alinman sa mga tanong ni Fujishiro. Sa kanya nagawang abutin ang kamay nito at niyakap siya ni Fujishiro. Sinabi niya na minsan ay minahal niya ng husto si Haro at alam din siguro ni Yayo na hindi nagkupas ang pagmamahal ni Haro sa kanya. Kahit hanggang sa huli ay pumayag si Yayo, ngunit aminado siyang nakaramdam siya ng galit. Nagalit siya at nagseselos kay Haro ang babaeng naging napakabait. Pagkatapos ihayag ni Yayo noong araw na natagpuan niya ang huling liham ni Haro. Sa liham ay ipinahayag ni Haro ang kanyang pasasalamat at ipinaliwanag kung nasaan siya ngayon. Dahil dito ay binisita ni Yayo si Haro, pagkatapos ay nag-sign up siya upang magtrabaho bilang isang nurse sa lugar na iyon. Kung saan inalagaan niya ang maraming tao kabilang si Haro. Noong una ay gusto lang malaman ni Yayo ang nakaraan ni Haro kasama si Fujishiro. Ngunit sa dulo ng sulat ay labis na naantig ang puso niya sa mga salita ni Haro. Isinulat ni Haro na ang pag-ibig ay mararamdaman lamang kahit minsan ay kumukupas at napalitan ng pagkabagot. Ayon kay Haro ang pagkabagot ay parang hindi maiiwasang sakit. Ngunit ang pagdurusa ay isang pagpipilian kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng sakit tulad ng sakit na naranasan ni Haro sa kanyang ulo. May dalawang pagpipilian sila para ireklamo ito o bumangon at habulin ang kanilang mga pangarap. Pinili ni Haro ang pangalawa, ang pag-ibig ang pagkabagot ay hindi maiiwasan. Binanggit ni Haro na nakalimutan ni Yayo na itago ang kanilang marriage certificate ngunit pinasasalamatan niya siya. Dahil sa minahal ni Yayo ang taong labis niyang minahal sa pangalawang pagkakataon. Hinihiling ni Haro ang kaligayahan nilang dalawa. Nang marinig ito hiniling ni Fujishiro kay Yayo na umuwi na kasama niya. Sa oras na ito si Fujishiro ay humingi ng tawad kay Yayo na pagpapabihis sa kanya. Hiniling niya kay Yayo na samahan siya hanggang sa huli at magsasama sila ng masaya. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.